No! Ikaw! Ano? Ticket pass niyo ba? Uy, kumari sa libre! Ikaw, ulit kumari sa libre! Uy, kumari! Ako nga pala si Baby Jane. Nakatira sa Barangay Bunitas. Ano? Black 8, Ecolot 12 years old. Ngayon, mga tanong namin ulit. Ilan kayo magkakapatid? Anim po. Pangilang ka? Panganay. Panganay. Pwede mo bang sabihin yung mga edad ng mga kapatid mo? Kung ikaw, ilang taong ka na ulit? 12. So sila, anong edad na sila? Yung sumunod sa akin, 9. Yung pangatlo, 8. Yung pang-apat, 5. Tapos yung pang, 5, 4. Tapos yung bunso, 2. Ilang kayong magkakapatid na ganito, napakalsada? 3 lang. 3 kayong nandito sa labas. May matrabaho ang magulang mo? Opo. Ang papa mo, ang papa? Construction po. Yung mama? Sa bahay lang. Nag-aaral ka pa? Opo. Anong grade ka na? 5. Saan ka nag-aaral? Sa area po. Sa may Central Elementary School. Bakit ikaw napalabas ka pala sila, boy? Para manghingi po. Bakit ka nangihingi? Para may pambili din po kami bigas. Bakit? Hindi ba nagkakasya yung kita ng magulang mo sa pang-araw-araw nyo? Ano po kasi, hindi po kasi nagpapadala si Papa. Nasaan ba ang papa mo ngayon? Stay in po siya dun sa Tagaytay. Anong trabaho niya doon? Tingin mo? Construction. Ano yung kadalasang hinihingi nyo sa mga estudyante dito? Barya po. Minsan nililibre na lang po kami ng pagkain. Nakakakain naman kayo sa sa isang araw? Ilang beses kayo nakakakain? 3 po. Minsan 2. Minsan po hindi na po kami kumakain paggabi. Bakit? Busog po kami. Kasi kumakain din po kami dito pag binibigyan kami ng pagkain. Hindi ba kayo parang natatakot kasi nandito kayo sa labas, baka mahuli kayo? Baka ano yung mga kinakatakutan nyo dito sa labas? Yung nanguhuli. Yung nanguhuli po. At may nakita na kayo nahuli na bata na pag-alagala, gano'n? Opo, meron na po. Yung kapatid ko po nahuli ng barangay. Pero nabalik naman yun. Opo. Sa anong parang nakakatakot na karanasan mo dito nung di ba napag-alagala ka dito? Parang meron ka bang karanasan na parang ayaw mo na maulit? Ganun. Opo. Ano yung Yung iba po kasi meron din po kasi mga nagsisiksik sa amin dito. Yung parang gusto nila sa ganyan anong oras ka lumalabas ng bahay nyo para magsimulang lumaboy? mga alas 10 po. Umaga. Tapos, anong oras ka umuwi? Gabi. Anong oras sa gabi? Alas 11 po. Alas 11 ng gabi. So, Paano yun? Di ba napasok ka pa? Di na rin po ako minsan pumapasok. alam ng magulang mo na nandito ka sa labas. Opo. Okay lang sa kanila na ganun, nandito lang kayo sa labas, na palaboy-laboy na? Hindi po. Yung papa ko po minsan nagagalit. Ano sinasabi nyo? Sa papa nyo na ganito nga, nasa labas lang kayo. Wala po. Nakayuko na lang po kami pag pinagsasabihan. Since pumapasok ka, ano naman yung mga grades mo sa school? Hindi ko pa po nakakita yung kalite. Sa April 12. April 12 pa. Meron
bang yung time talaga na hindi na kayo kumain dahil sa sobrang... Busog. Ha? Sobrang busog. Sobrang busog lang. Pero araw-araw naman, para meron naman kayong budget para makakain. Meron naman po. Meron naman. Gaano kadalas umuwi yung papa mo sa inyo? Minsan po, Sabado, minsan, Lunes. Minsan Lunes. Paano yun? Yung nanay mo nasa bahay lang. Paano mo siya tinutulungan sa gawain bahay? Hindi, ako lang po yung naglinis sa bahay. Nagugas po ako ng plato sa ko. Yung mga iba mong kapatid, anong ginagawa? Sa labas lang po. Pagkatapos ko po magkasikaso, nagpapatulog na ako ng bata. Mga huling tanong na lang. Ano yung gusto mong maging paglaki mo? Doktor po. Doktor. Bakit gusto mo maging doktor? Para makatulong sa kapwa. Para makatulong sa kapwa. Paano mo mararating yung pangarap mo na maging doktor? Ano po? Mag-aaral po ako ng mabuti. Hindi ka ba parang nalulungkot kasi ito yung kalagayan nyo, parang medyo hirap tayo. Parang ano yung pakiramdam mo na ganun? Nalulungkot din po. Hindi ka ba naawa sa mga magulang mo na sila, papakahirap? Naawa po. Boyet Bantayan, pangalan ko, tapos 28 na ako. Ito, access lot kasi ito barangay Burulmain. Wala kaming lot. So ilang taon na po kayong naninirahan dito sa Dasmariñas? 21, nag-asawa ako, dito na ako. Mga 20. 20 years old, nandito na ako. 28, 8 years na. May probinsya po ba kayo or sa Masbate. Masbate. Nagagaling ko lang din doon. Yan. So may asawa po kami, anak po kayo? Dalawa ang anak ko at may asawa ko nasa abroad. Nasa. Ilan po ang anak ko niya? Dalawa po, di ba? So maaari po bang malaman namin kung ilang taon na po sila? Si Ayi ay 5 years old. 2000 eh. Hindi, 2010. Tapos si Alden, ano bang ngayon? 2 years na si Alden kasi 25, Pasko yun eh. 16. Yan. So nag-aaral na po yung 5 years old po. Opo, mag-graduate na nga eh. Wow. Prep siya. Saan school po siya nag-aaral? Doon sa Dasmapur Village, may eskwelahan doon eh. Hindi ko na alam kung hindi ako pwede makalapit. Nasa Pinan. Ano po? Trabaho po ninyo? Yun nga, siya. Sabi ko lang, 7-Eleven na lang. Dispatcher po. Call center. Call center. Yan. Magkano po ba ang kita niya sa isang araw po? Gigit lang, mga 100 lang. 50 din. So sa isang buwan po mga Kwentahin natin. Sa isang daan, sa 30 months, sa 3,000 no? mga 3,000 po. 3,000 plus. Sapat naman po yung yung kita niya sa pangailangan niyo po sa bahay po ninyo. Sapat sa sarili ko dahil kung kasama ko mga anak ko, hindi yun nga. Nasaan po ba yung mga anak po ninyo? Kasama Kasama po po niyo? ng bayan, yung binay ko. Dito po, sino pong kasama po ninyo dito? Yan ang nanay ko dito. Nanay ko, mga kapatid ko. May bahay din akong sarili doon sa Area 1. Eh, bakit yun naman gagamitin? Eh, wala naman akong kasama doon. Ilan po kayong magkakapatid po? Tsaka ilang taon na po sila? Teka lang. May Pong, may Jewel ako. Luan, Anton, Grace. 6 kami. Sabihin ko ba yung mga edad nila? 28 ko yun, no? Opo. Eh, kuya. Yung panganay namin siguro mga 35. Tapos si kuya na sinundan ko siguro mga 30 o 31. Tapos ako 28. Tapos laging 2 years na yung sumunod sa akin. Opo. 2 years na po. Ayan, since sapat naman po sa inyo. So, kayo po, kasama po yung nanay niyo po dyan sa Opo. bahay po ninyo. Ayan. Pangbiling pang-araw-araw. Saan, bukod po sa trabaho po ninyo, saan po kayo kumukuha ng panggastos niyo po sa Wala na eh, kundi yun lang eh. yun lang po? Minsan nagpapa-parking, ganun. Pagka yung mga parking boys nanawa na, parang ganun. Opo. Yung mga kapatid niyo po, may trabaho din po? O... Oh, may kanya-kanyang perso sila. Yun, sila sa pedestrian lane dyan sa may labas gate 3. Yung ihika-hika maglakad dyan na nagtatawag, kapatid ko yung kuya ko yung panganay. So lahat po kayo parang mga dispatcher po kayo? Hindi, construction worker naman itong bunso yung sumunod sa akin lalaki. Diyan ka trabaho sa B-side. Okay po.
Hindi po kayo nahihirapan po sa kalagayan po ninyo na ganyan. Enjoy naman, pero mahirap din. Pero enjoy lang. Kasi mahirap kapag nahirapan tayo, baka hindi na tayo pumares ng laban yan. Ang hold up na tayo yan. Kaya enjoy lang. Ano po yung karanasan nyo dito na talagang naranasan nyo na parang matinding hirap, na halos sukuan nyo, gano'n? Yung pagtinda ko ng mais, vendors ako. Dahil sila, di ba, ay pansin mo, nakakariton. Opo. Ako iba, nakabalde. Binubuhat ko yan. Bago mabigat na siya, mainit pa. Tapos saan po kayo umiikot? Dito lang. Tapos dahil sa balde lang, konti lang yung mailalagay mong mais doon. Kaya nakakailang ulit ako ng pagluluto. Tapos mangangahoy pa, dito pa. Kaya masyadong doon ako nahirapan talaga. Kasi pag hindi ako makakatatlong tinda nun, hindi nga sasambot. Yun sa akin. Next, sa tingin nyo po ba, since matagal na po kayo nandito, sa tingin nyo po ba gumaganda o lumalala po yung kalagayan nyo po rito? Gumaganda ang paligid. Lumalala ang kabuhayan. Ganyan lang. So, wala po ba kayong balak lumipat ng ibang lugar o tirahan? Sila yata may balak pa rin. Ang hata kaming paliparan eh. Balik. Kasi may squat to. Sabi at ilang mga notes na nanggaling sa may DASCA, may congressman office. Yung mga papers na yun nga, kailangan lisanin kasi nga illegal. Dahil nagtayo kami ng struktura sa isang bagay na illegal. Kasi di ba nakita mo may ginagawa dyan. At ang palagay namin sa balibalita, dito raw ay ililipat ang munisipyo. Gagawin ito ang munisipyo, kaya talagang sobrang ganda ang gagawin dyan. Kung napansin mo naman sa tulay na yon, may lupa ron na alis pamantay na sa bridge. Ang ganda niyan. Kaya masyadong matagal ang pagtatrabaho, kaya swerte utol. Opo. Bali dito po, ito po kayo na-construct na site, nagko-construct din po dito yung kapatid ko. Oo. Magmula yan dyan sa inyo, sa Lasal, patungong sa Likran. Yung direktang ilog na yan. Kaya pala parang, Kaya nanginayang din ako, hindi ako nakapasok dyan. kasi patagalan nyo. Matagal po yung trabaho. Tsaka, ang maganda ron, dahil taga rito ka nga, baka ma-direct ka na as admin. Kung naging admin ka, regular ka. Yun lang. Kaya pina-priority yan. Yung kapag yung trabaho dyan, dati rin nagtatawag yan. Habang wala pa, pansamantala, ayun na yung nababakante kami. Awa ng Diyos, natuloy naman kami ng tatay namin bago namatay. Nang hindi nagpapakuya-kuya-kuya lang. Talagang dumidiskarte kami kahit. Kung sakaling magbibigyan ka ng pagkakataon na halimbawa kausapin yung mga nasa gobyerno, halimbawa si Mayor o kaya yung Pangulo, anong gusto mong sabihin sa kanila? Gusto ko pinulungan ka sa katilang. At ano pa? Masasabi ko lang, kung pagagandahin sana ang paligid, napansin ko lang ang pinagaganda lang nila, lugar lang natin. Pero hindi sila nagpapaganda ng o pamamaraan ng marami kayong tambay. Sa tingin ko mas kombinasyon kung pag pinaganda mo na ang paligid mo, pinaganda mo pa ang mga tambay dyan, binigyan mo pa ng mga trabaho. Diba? Pag may mga trabaho yung mga yan, kahit palipatin mo yan, okay lang sa kanila kasi may pera sila agad-agad na malilipatan. May pera sila, may trabaho sila. Pero ang paligid lang, puro paligid na lang. Kumbaga sa puno, winalaman na yung puno, baka pati tao mga nauna rin, papatay mo na. Opo.